I was asked kanina ni Dr. Algeny kung paano kami nakasurvive. Sabi ko, talagang napakahirap ko ipaliwanag at hindi ko kayang ipaliwanag kung paano. Kaya sa biyaya lamang po ng Panginoon kami ay nakaligtas. Una sa lahat, simulan natin bago naman yung typhoon. Actually, nandun ako sa Ormoc at that time, bago mag-typhoon, nag-attend ako ng conference kay Pastor Ed Del Torre. Napakaganda ang panahon, maaraw. Signal number 4 na sa Tacloban. Pinahapunan, Thursday, umalis pa ako, balik ng Tacloban City. Ganun pa rin ang tawag nito, yung panahon, maganda. Talagang yung araw, medyo mainit pa, walang hangin. Talagang di mo maasahan may bagyo. At pagdating ko sa Tacloban, meron nang sa amin na mapaliwanag na merong storm surge. Yun ang pinapaliwanag. Pero sa totoo, 90% doon na hindi ulam kung anong storm surge. Yun ang totoo. At sinasabi na 5 meters lang daw ang taas ng tubig. So, natural kami, hindi na kami aalis dahil yung bahay po namin, yung tinitirahan po namin ay it is 800 meters away from the seaboard. So, napakalayo na po. So, yung mga pinalikas lang, yung mga about 50 meters away, doon po sa dagat. At alam nyo, mga 4 o'clock in the morning, ginising na po kami ng medyo malakas-lakas na hangin. Alas 5, nakapanood pa kami ng TV. At nung nabuksan ko yung television po namin, sinasabi na umano na daw yung bagyo sa Giwan. So ako, kampante na ako dahil lumagpas na yung bagyo. Nasa Giwan na eh. Lagpas na sa Tacloban. Yung pala, hindi pa nagsisimula. By 6 o'clock ay lumakas na yung hangin, talagang as in malakas na. At namatay na yung ilaw. Nandun lang po kami sa bahay. Nasa bahay lang po kami. Talagang as in malakas yung hangin. Dahil sa takot ko, ng aking wife at mga kasaman ko, sila ay nagtago doon sa ilalim ng kama. Si Che, saka yung si Kenzie, saka si Kisaya. Kami ni Kim, nandun kami sa may pintuan. Nagbibidyo-video pa kami, tinitingnan namin yung mga ano na lumilipad. Parang mga saranggola yung tawag nito. Yung mga yero. As in, kitang-kita po namin kung paano yung mga punong kahoy parang tinitwist na binubuhat at tinatapon. Talaga ganun kalakas yung hangin. Tapos, while nandun kami, may pumasok na dalawang mama. Hindi ko kilala yun. Pumasok sa bahay. Pinapasok ko dahil napakalakas eh. Hindi sila maka-atraka sa tindi ng hangin. So pinapasok ko sila. Ay, pasok kayo, baka mamaya ano pa kayo ng mga yero. Tinitingnan ko rin yung aming bubong. Talagang gumaganyan. Parang yan talaga. Sabi ko, Ikem, sandali muna. Kinakailangan talian ko to. So kumuha ko ng belt, tinalian ko. Para hindi naman mamaya-maya,
tumitingin ako doon sa, biglang sumigaw yung isang mama, "Pastor, tubig!" Biglang actually, dahan-dahan lang dahan-dahan lang. Takbo ko ba doon kay Leche para sila, sabihan na may tubig na. Sandali lang. O, minuto lang. Mabuti yung dalawang kasama, yung dalawang pumasok doon. Nakapag-isip sila, ako wala akong naisip Dahil biglang tumas yung tubig. Kaagad, yung aming tawag dito yung ceiling. Nangkat doon kami, umakyat. Exact lang na inaangat ko si Kenz dito sa taas. Pataas ng ceiling po namin. O, lagpas sa akin na tubig. So, akit ako agad. Nandun kami. Anin kami dun sa may ceiling. Talagang gumaganyan-ganyan yung bubong po namin. Sabi nung isang mama, "Pastor, mamamatay po tayo dito." Wala akong naisip. Nakikita ko yung tubig malalim. Sabi niya sa akin, "Tumalon na tayo." Anyway, meron doon mga lumulutang na naisip ko, may mga water tank doon. Yun ang hinawakan ko agad. Daldala ko si Kenz. Sabi ko kay Che, "Talon!" Kung sinabi ng dalawang talon! Talon na rin agad. Pumunta kami doon sa likod. Dahil yung likod ng bahay po namin, meron po doon malaking warehouse. Sabi sa akin, "Pastor, safe po tayo doon sa likod. At least, hindi malakas yung current ng tubig kasi doon lang, ikot-ikot lang kami doon Although open, pero damang-dama po namin yung lakas ng hangin." Oo. Sa totoo, hindi namin inaakala na ganoon kataas. 12 feet po ang taas, actually, ng tubig. Napakalalim. Oo. At dinig na dinig po namin yung mga sigawan sa likod. Kasi napakaraming bahay doon sa likod namin. Mga maliliit na bahay. Mga ilang oras, about mga 45 minutes, bumaba yung tubig. At dali-dali akong pumunta doon sa aming harapan. Bukas ko yung pintuan. Bumulag agad sa akin mga patay katawan. Oo. Ano pa kami, nag-rescue pa ako, marami pa akong mga na-rescue doon sa likod po namin. Meron akong unang yung babae nakahawak ako ng punong kahoy. Patay na. Wala nang malay, itim na itim. Yung kaibigan ni Kenz, yung kalaro niya, nandoon, patay din. So, sabi ko nga, hindi ko alam kung paano kung yung sarili ko. Sa dami-dami kaming nakikita nang tumingin ako dun sa likod ng aming bahay. Ni isang bahay na nakatayo. Wala. Parang disyerto ho yun. Oo. Kahit ho yung katabi naming bahay na malaki, mataas. Tibag yan. Sabi ko nga, 3 klaseng bahay lang makikita niyo doon sa Tacloban ngayon. Nakadapa, nakaluhod, at kalbo. Yun lang. Wala na kayong makikita doon na magandang bahay. O, sa katarabas po na basura, mga debris, nandun sa harapan ng bahay po namin. Kasi yung mga galing sa likod, tinapon yan doon sa tawag nito, gabundok yan. O, ang daming mga sumilong doon po sa bahay po namin. Nakakapagtaka po mga kapatid dahil sa dami-daming mga bahay doon, yung aming bahay maliit, yun pa ang hindi nasira yung bubong. Although nasira yung baba, pero yung bubong hindi ho nasira. At yun ho ang tinutuluyan ng mga ibang mga evacuees ngayon. Umalis kami doon sa bahay, nandun sila, pinatira namin. Sabi ko, bahala na po kayo dyan. O hanggang tuhod ho yung putik doon na
umalis kami. Sabi ko, kami ni Kem, dahil unang-una nasa isip ko, yung mga members, yung agad na nasa isip ko. Kaya iniwanan ko sila lahat, marami yung mga patay. Sabi ko, bahala muna kayo, at aalis po kami. Galing doon sa bahay po namin, papunta doon sa may Coca-Cola. Kaya yan lakarin ng 15 minutes. Pero inabot po kami ng 2 oras para tawirin yung mga debris na nandoon sa kalsada. At bawat 3 hanggang 4 na hakbang, wala kayo ba makikita kundi patay. Sasakyan, parang laruan. Nagbibiro pa nga kami ni Kem. Meron doon sasakyan nakaganyan, nakahaya. Meron nakaan doon sa pader. Sabi ko, nagpapatuyo lang yata yan eh. Pinapatuyo lang. Talagang napakalakas talaga. Yung isang kasama, yung pumasok doon sa bahay. Sabi niya, Pastor, talagang malakas ng bagyo nito. Sabi ko, gaano ba talaga kalakas? Sabi niya, 240 per square meter. Nahulog yung aking IQ. 240 per square meter. Ganun pala kalakas. Sabi ko, napakalakas nga. Napakalakas ang tama niya. Talagang, alam niyo, yung lakas na yun, kung mga kapatid, yung 240 per kilometer per hour, ay, ano yan, hindi po yan humina. Kung gaano nagsimula hanggang sa katapusan, ganun pa rin yun. Hanggang umalis, ganun pa rin ang lakas ng hangin na yun. Kaya yung mga punong kahoy doon, yung mga malalaki, na parang binubuno tapos tuwitis tapos tinatapon, yung mga bahay parang kinukuha lang, tinatapon. Ganun ang makikita nyo doon. Talagang hindi mo isipin. Kaya nga, bawat may nakakita sa akin, Pastor, ilan ang patay? Hindi ko tinatanong kung ilan ang nasalba, ilan ang patay. Kasi alam nila, tiyak, may mga patay. Nandoon. Kaya nga nagulat ako nung pumunta kami ng Ormo, na nakita ko yung balita na 2,500 pa lang yung patay. Sabi ko, malamang itong mga patay nito puro butante lang. Kasi doon pa lang sa amin ko mga patay. Ano na po yan eh. I think mga 12 barangay po yun. Meron pong 139 barangays ng Tacloban City. 480,000 ang population po ng Tacloban City alone. Ganun karami. Doon po sa area ng downtown area, talagang napakarami ang patay. As in, napakarami. Nung naglalakad kami ni Ken, tinitingnan ko yung actually, unang bilang namin, mahigit agad 50 eh. Hindi pa kami nakakalayo ha. Hindi pa kami nakakalayo, mahigit 50 na ang aming bilang na patay. Hindi pa yung kasama yung nasa ilalim ng mga nandun sa bahay ng mga naipit. Araw-araw ho, naglalakad ho ako ng 10 hanggang 15 kilometro para abutin ang mga kapatiran po natin. Walang komunikasyon. Ang unang-una ko kagad, maghanap ng kung saan makakatawag. Nagkaroon, after 2 days, nagkaroon mo ng pagkakataon na may ano doon yung komunikasyon, pero 10 kilometro naman ang haba ng pila. Mag-charge ka lang, napakahaba na. Kaya si Jeremiah kasama ko, sabi ko, ikaw ang doon sa Facebook, kami dito para mag-charge ng tawag nito. Pero napakatagal pa namin, may ano yan. And then,
natural, ako, naisip ko rin yung aking pamilya dahil malapit din po sila doon sa dagat eh. Pinuntahan ko doon, yung bahay po namin, tinitirahan ng aking mother, mga kapatid ko. Eh, yan ay medyo may kalayuan na rin sa dagat. Pero hindi na po sila lumisan dahil doon mataas yung kanilang bahay. At bago yung kanilang bahay, meron pang konkreto na bahay. Mataas din. Oo. Pero dahil meron po doong lumber, yun ho ang pumalo doon sa bahay na tinitiran ho ng ating mga kapatid. Nantakin mo naman, titira doon 12 by 12 by 12 na troso. Paano kayo makakaligtas kayo doon? Kaya nandun yung mother ko, nakasama, yung brother-in-law ko, yung pamangkin ko. Oo. At yung pamangkin ko na yan, ako mismo, personal na nag-will sa kanya, ako nag-baptist mismo. Kasama, 18 years old na babae. At mga pinsan ng mga pamangkin ko, 13 sila na nandoon sa bahay na yun na namatay. At 6 lang ang nakita. Yung 7, hindi na namin kayang hanapin. Hindi po kami nakakapagtagal doon dahil yung amoy. Talagang okay lang yung unang araw eh. Yung pangalawang araw, pangatlong araw, talagang hindi mo na kayang umabot ka doon ng ilang minuto. Umaabot sa ulo yung sakit dahil sa tindi ng amoy. Hindi ko kinukuha. Marami pa doon. Yung nang nandun ako, mahigit 10 nandun. Ano yan, sa ibabaw ng mga debris, yung mga patay. Walang kumukuha. Yung mga kinukuha lang, yung doon lang sa main church, yung inilalagay sa body bag. Pero yung mga nandito sa mga lubluban, walang may kumukuha. Eh, kami nga, pumunta pa kami, lahat ng mga tawag ito, funeral na, walang tumatanggap. Kaya napilitan po kami na ilibing na lang, nalipot yung mga ilan na tawag ito. Nag-okay na lang kami. Nilibing na lang po namin dahil sa tulang, bloated na ang bigat-bigat. Hindi ko kayang tingnan. Oo. At natural, iisipin mo pa yung mga kapatiran. At tama talaga yung sabi ng isang commentator na pag pumunta kayo ng Tacloban, ang makikita niyo parang nasubig ang mga tao doon. Naglalakad, hindi alam kung gagawin, hindi alam kung saan pupunta. Totoo yan. Oo. Hopeless ang karamihan doon. Bibiruma kami. Sabi nga, sa Tacloban, roofless, homeless, burless. Wala nang damit eh. Naubusan na ng damit eh. Ito yan. Kahit nga ako, yung damit ko, binibiro ako ni Che. Sabi ko, pag humiga ka, wala ka lang pinagkaiba sa isang patay. Mukhang patay ka na, amoy patay ka pa. Mantakin mo naman eh, yung damit ko na nabagyuhan, natuyo, nabasa na naman, natuyo. Dahil araw-araw umaga pa lang, lumalakad lang ako. Puntaan yung mga members po natin. Para din sila i-comfort.
Ayaw kong pakita sa kanila na nanghihina. Ngunit almusal, manangalitan, kapunan, wala. Gigising. In fact, ang pinakamahabang tulog, 30 minutos. Kung nakikita ko yung mga membro, napapatawa lang ako. Walang makikita na ayaw kong magpalatan na andun yung aking magulang, mga loved ones, wala. Kasi sila rin, nawalan din. Nawalan. Pero sa biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, hindi ko talaga ma-expect kung paano kami makapag-survive. Tinitingnan ko yung mga nangyari sa Tacloban. Ang pinaka-worst pa doon ay yung panransak, looting, Besano, dalawang Besano, yung Robinson, kahit maliit na tindahan, nararansak. Mga tawag nito, money changer na ginagamitan mo yan ng maso. Ganon. Nung unang araw pa lang, pagkatapos po ng bagyo, hindi mo akalain na may bagyo dahil yung mga tao doon, dala-dala yung mga flat script, laki-laki. Totoo yan, nasa daan yan. Kahit po umano sa mga libre doon, wala sa kanila. Sabi ko, hindi ko ako naawa sa sarili ko, hindi ko naawa sa mga namatay, naawa ko sa mga tao na walang ginawa kundi magnakaw. Ang nakakalungkot pa doon, naroon mga kaibigan ng mga pastor, kasama pa sila sa pagluti. Tuwang-tuwa pa sila. Pinapapila po ako doon sa mga bibigay ng relief. Dumating po mga relief po doon after 5 days na. Oo. Sabi ng isang pastor sa akin, Pastor, pumila ka na, para at least ano ka. Sabi ko sa kanya, ako nga dapat magbigay pa sa kanya eh. Oo. Sabi ko sa mga miyembro, ayaw ko nang dikita ko kayo, napipila sa mga relief na yan. Naniniwala pa ako ng Panginoon ko provide ng pagkain po. Amen. Oo. Sabi ko, alis tayo ng Tacloban City. Ni single set. Wala. Wala kahit isa. Roman Street eh. Oh. Sabi sa akin, Pastor, paano yan? Pupunta tayo ng Ormoc. Alam mo maglakad tayo? That is 107 kilometers. Sabi ko, ang Panginoon ko provide. Ang gasolina, 250 pesos per liter. Ang bigas, 200 per kilo. Yung may nag-ano pa doon ng yung pandesal. 5 piso ang isa. Wala nang tubig. Ang ginawa po namin, nagkaanin lang kami, nagpapakulo ng tubig para makainom lang kami. Mantakin mo, naglalakad mo ako 10 to 15 kilometers a day. Sa tindi ng araw, mga kapatid, wala nang direkta yung araw kasi walang bahay na eh. Napakainit. Napakainit as in. Natutuyuan ka. Walang tubig. In fact, nung kasagsagan ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, kami ni Ken, naglalakad kami. Tinatawid namin yung mga Pagdating namin doon sa dulo, sa may nagbibigayan ng coke. Bibigay ng coke. Sabi ko, bakit coke yung binigay? Ba't hindi tubig?
Sabi ko, malamang kasi Coke and Life. Kaya, sa totoo lang, maraming araw ho, naglalakad ako sa kalye. Tapos salamat ako na may Panginoon ako. Amen. Nakakaawit pa rin ako. To God be the glory. Sa gitna ng mga trahedya niya, nakapunta po kami ng Ormoc. Naghahanap kami ng sasakyan, pila-pila, by sea, by land, by air. Pero ang Panginoon nag-provide. Palagi may naghahanda. Nakarating kami ng Cebu. Pumunta kami, naghanap kami nung kahit po 7,000, 10,000 babayad kami basta meron na slot. Pero wala. Walang talaga. Pero ang Panginoon din nag-provide. Nasa Tacloban mo ako. Natural, ako. Walang nagko-comfort sa akin. Totoo yan. Kaya nagkataon noon na nakatawag ng pastor. Tuloy lang yung asang aking doon. Nakausap ko si pastor. Feast. Dalawang araw kami nagpuno. Mapaabot ko lang yung mga nangyari. Doon lang lumakas. Kung ba? Pag nagpapasalamat ako sa Panginoon. In fact, Sunday before yung typhoon, nagpapaalala pa lang ako sa mga members. Sabi ko, alam nyo, yung mga trahedya, sabi ko sa kanila, few yan eh, few. Flood here in Luzon, earthquake in Visayas, war in Mindanao. Kunting paalala lang po yan sa atin na malapit na dumating ang Panginoon. Sabi ko nga, ang resulta nito, dahil PILAF ang pinag-uusapan nun, PILAF. Di ba? O,